Well, uso ngayon ang mga batian, kaya binabati natin ang isa't isa ng Happy New Year. Pero ano ba ibig sabihin talaga niyang bati na yan? Happy New Year. Naisip mo na ba kung ano ibig sabihin yan? Di ba? Ikaw ay, ika nga nagwi-wish para doon sa yung binabati na sana maging happy ang kanyang New Year. Di ba? Walang pinagkaiba yan sa Merry Christmas. Di ba yung Merry sa kayong happy parehas? So parehong parang merong wish na sana maging maligaya ka. Sasabihin mo sa katawan mo, sana maging maligaya ka. Buti ka pa, sabihin mo. Kaya iba mga tao, kinocombine na nga yan, di ba? Merry Christmas and Happy New Year. No? Dahil ang wish natin sa mga tao ay maging masaya sila. Yung mga taong ini-interview, mga artista ini-interview sa telebisyon, bukang bibig nila o sabihin nila, ako sana maging masaya na yung ating 2014. Pero yun ang isang malaking bagay doon, no? Yung salitang sana. Sabihin nyo nga po, sana. Ano ba ibig sabihin ng sana? Hindi yung Susana. Ang ibig sabihin ng sana, yung parang, oo nga naman, sana nga. Di ba? Maraming tao ang wish nila na maging masaya o maligaya sila. Hindi lang sa sarili nila siguro, pati sa pamilya nila. Sino sa inyo ang nagwi-wish na sana maging masaya ang pamilya ninyo? Wow, ang dami. Meron ba dito nangangarap na sana maging malungkot ang aking 2014? Well, wala naman siguro. Lahat tayo nangangarap na sana maging masaya ang ating 2014. Alam niyo ba, yun ang dahilan bakit na-invento yung fireworks? Galing sa China yan eh. Ang konsepto ng fireworks, kaya nagpapaputok, para itaboy lahat ng kamalasan. Okay? Lahat ng masasamang espiritu. Kaya pag may naghagi sa inyo ng paputok mamaya, medyo alam mo na ibig sabihin nun. Noong araw, gano'n, siyempre ngayon hindi na masyado. No? Pero dun, yun ang pinanggalingan niya, yung paniniwala na pag nagpaputok ka ng marami, yung mga masasamang espiritu na siya nagdadala ng kamalasan, matatakot, aalis. Kaya yung darating na taon, 2014 na limbawa, ay magiging masaya na para sa atin. Pero alam naman natin, hindi totoo yun, di ba? Kasi kahit anong paputok ang gawin mo, kahit maubusan ka ng daliri, ang ending mo pa rin ay nangangarap ka na sana nga maging masaya na ang 2014. Pero alam naman natin maraming posible mangyari sa 2014. Itong nakaraang mga buwan, sino ba nag-aakala na may darating na napakatinting bagyo? Sino na ba nag-aakala na libo-libong mga tao ang mamamatay? Wala naman siguro nagplano niyan kung babalikan natin yung New Year ng 2013, di ba? Wala naman siguro nakapagsabi na, wow, darating itong pangyayaring ito. I'm sure nung December 31, 2012, parehas pa rin ang batian. Happy New Year! Pero alam natin na nangyari sa 2013. Hindi pa nga nagtatapos ang 2013, nagkaroon ng isang matinding trahedya sa Sorsogon. May mga pastor na nagpunta ng Leyte o Tacloban para magdala ng relief goods. At nung sila'y pauwi na sa Sorsogon, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero sumalpok sila sa isang bus. At 5 pastor ang namatay agad ng isang iglip. At nakakalungkot pag iniisip natin yung mga pamilya nila, pati yung mga churches na naiwan. Kung ano na ngayon ang gagawin nila. Siguro hindi nila akalain ng katapusan ng 2013 ay magiging malungkot para sa kanila. O balik tayo sa ating batian. Binabati natin ang isa't isa ng Happy New Year, ng Merry Christmas. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Hanggang wish na lang ba tayo? Naniniwala ako na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay hindi yung mag-wish lang tayo na sana magkaroon tayo ng kaligayahan. In fact, ang gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat isa sa atin
ay yung ma-experience natin ang joy. Sabihin nyo nga po, joy. Now, ang joy ay iba sa happiness. Kasi ang happiness may kinalaman sa happening. Amen? Pag merong happening, katulad mamaya, sino sa inyo merong ine-expect na mangyayari mamaya konti? Yung tipong maraming pagkain. Okay, sino po nag-i-expect nun? So, yung mga matatakaw, sigurado happy sila. Di ba? So, ang happiness ay related yan sa happening. Sandali lamang po, may pumuputok-putok dito sa aking cordon. Ayan. Hopefully, hindi na siya puputok. Well, ang gusto kong pag-usapan natin sa gabi nito ay yung tinatawag nating joy na hindi nakadepende sa mga okasyon. Kaya tayo, masasabi lang natin, Merry Christmas, Happy New Year. Wala pa naman bumabati na Joyful Christmas, Joyful New Year. Kasi parang iniisip natin, parang sobra naman yun. Di ba? Pero totoo na mabuting balita po para sa atin ay ito. Nung dumating si Kristo, pinakita niya sa kanyang mga salita at mga gawa na posibleng maranasan ng isang tao ang tunay na joy. Hindi lang minsan, kundi everyday. Sabihin niyo nga po, gusto ko yan. Joy every day. Hindi yung panghugas ng pinggan. Yung totoong joy. Amen? Taas sa kamay ang gusto na makaranas ng joy every day. Yan. Well, ang tanong natin, posible ba yan? Pupurihin ng ating Panginoon, meron siyang sinabi sa kanyang salita na siyang maaari makatulong sa atin para maranasan natin ang joy. Hindi lamang minsan, o pag mayroong gatong okasyon, hindi lamang pag may nagregalo, hindi lamang pag may pera ka, kundi kahit anong panahon. Kahit na may mga sitwasyon na minsan pangit. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto kong magkaroon ng joy. Kahit ang panahon ay pangit. Ulitin mo, pangit. Tingnan mo yung katabi mo, pangit. Sabi mo, yung panahon. Okay? Hindi yung katabi mo, ha? Okay. So kahit na pangit yung panahon, posible magkaroon ng joy. Sabi ni Apostle Paul, sinulat niya itong mga katagaan na to. Sabi niya, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen? Manalangin po tayo, aralin natin itong salitang ito. Father, salamat Lord na ipinakita mo sa mamagitan ni Kristo Jesus na posible magkaroon ng joy ang bawat isa sa amin. Lord, hindi lamang minsan, kundi araw-araw sa buhay namin, posible namin maranasan itong joy na to. Pero turuan mo kami, Lord, kung papaano. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso ngayon sa iyo at tawa mangusap ka para simula nga po sa araw na ito ay may experience namin ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi po ng Amen. Yan, na gusto kong talakayin natin ngayong gabi, paano magkaroon ng joy every day. Now, meron 3 hakbang patungo sa everyday joy. Ngayon, itong mga hakbang na to, hindi natin pwede paghiwa-hiwalay. Kailangan isama-sama natin kasi itong 3 na to, mahalaga ito. Bagamat isa-isa natin tatalakayin, bawat hakbang ay importante. Okay? Hindi natin pwedeng ihiwa-hiwalayan. Bawat hakbang ay mahalaga para ma-experience natin ang tunay na joy sa ating puso. Amen? Ready na po ba kayong matutunan yung paano magkaroon ng joy?
Amen. Alright, so ang unang hakbang natin is first, find the true source of joy. Find the true source of joy. Sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Parang katakataka na inuutos sa atin na magkaroon ng joy. Kung isipin mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, uy, magalak ka. Alam kasi natin ang mga feelings parang nandyan o wala, dumarating o hindi. Ganun na pagkaintindi natin sa mga emosyon. Pero totoo noon, maintindihan natin yan kasi actually sa totoo lang, sa araw-araw ginagawa naman natin yan eh. Lagi tayo naghahanap ng mga bagay-bagay that can give us joy. Di po ba? Amen? Halimbawa, sino sa inyo pag nayaya kayo na pumunta sa mall at i-blow out kayo, ngingiti kayo agad? O, di ba? Pag may nag-imbita sa iyo at sinabi, alika, tara, mall tayo. Ngingiti ka agad. Pupunta ka doon. O kaya sabihin sa iyo na, oy, magkita tayo sa isang lugar na ganito. Ako na ang bahala sa iyo. Di ba, mabilis pa sa alas 4 yung ngiti mo? Di ba? Well, we always do this. We are always looking for places o mga tao that can give us joy. Sino sa inyo merong best friend? O di ba? Pag merong pagkakataon na magkikita kayo ng best friend mo, di ba masaya ka? Di ba? You would rather be with the person that gives you joy kaysa sa isang tao na parang sinisira yung araw mo. Amen. Sino sa inyo may kilala kayo mga tao na sumisira ang araw mo? Huwag mo siyang titingnan ngayon. Minsan, may mga taong gano'n, di ba? Ayaw mong pumunta ron, di ba? You always gravitate o pupunta ka lagi sa mga tao o sitwasyon o bagay that gives you joy. Minsan, pag meron kang bagong gadget o bagong cellphone, yun ang lagi mo kinakalikot kasi it gives you joy. Di ba? Iba-iba tayo ng mga sitwasyon na nagbibigay ng joy. Yung iba, biking, basketball, swimming, hiking. May kilala akong isang tao, pag pinag-uusapan na yung bundok, nakangiti na yan. Gusto niya bundok talaga kasi mukha siyang taga-bundok. Okay? May mga tao naman na pag sinabi mo, tara, punta tayo sa bundok. Tako, na-imagine nyo na agad. Ang hirap yata pumunta sa bundok. So, iba-iba tayo. And the truth is, di ba, lahat naman tayo dito, ayaw nating pupunta sa isang lugar o sa isang tao o sa anumang sitwasyon na maaaring magpapalungkot sa atin. Amen? So yung sinasabi ni Pablo o ni Paul makes a lot of sense. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Ibig sabihin, kung meron man magbibigay sa iyo ng joy, hanapin mo yon kay Lord. You know, one of the things na nakakalungkot sa mga panahon natin ngayon is that we're looking all over the place para mabigyan tayo ng joy. Para sa mga young people, alam mo naman, love life yan. Sigurado ako. Di ba? Ang number one panalangin niyan, Lord, sana matagpo ako na si Mr. Right, Miss Right. Di ba? Pero so far, natatagpuan niyo si Mr. Wrong at si Miss Wrong, okay? Pero yung mga nakatagpo na, meron ba rito nakatagpo na ng Mr. Right and Miss Right? Pag nakatagpo na yan ng Mr. Right at Miss Right, tingnan mo, hilatsa ng mukha niyan. Nakangiti. Di ba? Pero pag ikaw ay nagkamali, ano itsura? Nakasibangot, mga ampalaya, di ba? So, alam nyo, maraming tao think na kapag natagpuan nila si ganito, o nahanap nila yung magmamahal sa kanila, o papuntahan nila yung talagang gusto nilang puntahan, o makapag-abroad sila, o magkaroon sila ng pera, o makabili ng gadget, o kaya kumita ng limpak-limpak na salapi, o ano man, akala nila yun na magbibigay ng joy sa kanila. Well, the Bible tells us na walang pwede magbigay sa atin ng joy. In fact, ang totoo niyan, pag hinahanap mo sa tao yan, yan ang number one na kadalasan nagiging dahilan bakit yung tao na yun nawawala sa buhay mo. Kasi ginagawa mong idol. Gusto ng Panginoon na yung joy natin ay dahil lamang sa Kanya. Amen? Kaya, mga kabataan, ay kinig po ba kayo rito? Ha? Mga kabataan, ha? Sige, makinig. Kasi yung matatanda, nalakpasan na nila yan. Nagkamali na silang lahat eh. Okay.
Pero mga kabataan, sabihin ko sa iyo, huwag kang hahanap o mga babae, huwag mo sasagutin yung lalaki na nagsasabi sa iyo, ikaw lang ang lahat sa akin. Busted din mo na agad yun. Di ba? Pag sinabi naman sa iyo ng isang babae na kung mawawala ka, magpapakamatay ako, iwan mo na. Because a person talaga na kayang umibig ng totoo is a person na natagpuan niya na yung true joy niya kay Lord. Yun ang kayang umibig. Amen? Kasi pag humanap ka ng hindi ganon, laging demanding yun sa iyo. Mawala ka ng ilang segundo, asan ka na? Di ba, malingat ka lang na konti, text mo ko. Di ba, parang mga suso, yung nakadikit. Yung higop na higop. Parang vampira na namumutla ka na sa kakahigop ng dugo. Yan yung mga klase ng mga tao na hindi pa nila natatagpuan ang kaligayahan nila sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. At inulit pa ni Pablo, I will say it again. Bakit? Kasi ang dali natin ma-distract. Kasi sa totoo lang, namumuhay tayo sa material na mundo. Maraming mga bagay na parang attractive sa mata natin. Maraming mga bagay na parang nagbibigay sa atin ng excitement. Pag sinabing mapopromote ka na o tataasin ang sweldo mo, ay, praise God! Natutuwa ka na, di ba? Pag sinabi sa'yo na, uy, sasagutin ka na raw, ay, talaga! So, madali tayong ma-distract. Madaling mabaling ang ating puso't isipan sa mga bagay sa mundong ito na kung tutusin, pansamantala lang ang pwedeng ibigay na kaligayahan. Rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Pakinggan natin yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, let your gentleness be evident to all. Ano yung gentleness? Well, kabaligtaran nun yung parang masyado kang stressed out. Alam niyo, ang isang tao na i-stress ay yung tao na nakakalimutan niya na kapiling niya ang Panginoon. Ang sabi ni Pablo, let your gentleness be evident to all kasi the Lord is near. Ano ba ibig sabihin ng the Lord is near? Sipin mo nga, the Lord is near. The Lord is near. Gusto mo malaman kung ibig sabihin ng the Lord is near? Taas ang kamay. Gusto ko malaman ang ibig sabihin ng the Lord is near. Taas ang kamay. Yung iba ayaw. Sige, uwi na kayo yung iba. Okay. Yung gusto lang matuto, pakinig kayo. Ano ibig sabihin ng the Lord is near? The Lord is near. Boom! Sabi mo. Hindi, alam nyo, bakit ko ini-emphasize siya? Kasi sa totoo lang, depende pag hindi masyadong alam ang Bible, di ba? Iniisip natin kasi ang mundo natin, parang, well, dami natin problema dito. Tapos si Lord, nandun siguro sa langit. Saan yung langit? Pag tinanong ko, saan yung langit? Oh, langit. Langit. Di ba? Nandun siya. Kaya nga mga panalangin natin, di ba? Parang, Lord, tulungan mo ako. Ipanalangin natin parang parang whining na ginagawa lang natin sagrado. Kasi iniisip natin parang si Lord nandun, busy siya siguro sa Iraq. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba. Tapos sigaw ka ng sigaw dyan sa Maynila. Parang, ano ba yung sinisigaw ng tao na yan? Akala natin ganun si Lord eh. Pero pag binasa mo ang Bible, mga kapatid, basahin mo ang storya ng mga taong lumakad kasama ang Diyos. Abraham, Isaac, Jacob. Bigyan ko lang kayo ng ilang mga halimbawa. Si Abraham, nandyan, mamayang kote, may bisita siya. Diba? Nandun sa harapan ng tent niya, dalawang anghel, saka si Lord mismo nandun. Tapos sabi, pwede ba makikain? Ganun lang, ganun kasimple lang. Pag binasa mo ang Bible, si Lord hindi parang ang layo-layo, bigla na lang nag-a-appear. Basa niyo na ba Bible niyo? Di ba? Pag binasa mo ang Bible, bigla na lang si Lord, parang nandyan, bigla na lang magkakaroon ng appearance, si Lord makikipag-usap. Minsan may ginagawang, si Gideon, nagdagaganon lang siya ng kanyang palay dyan. Bigla na dyan na si Lord. Hello, saan si Lord? The Lord is near. Alam niyo yung mga taong hindi naniniwala sa ganyan, kasi nga dahil siyempre scientifico tayo, di ba? Hindi sila pwede magkaroon ng gentleness. Kasi ang gentleness ay palatandaan ng isang tao na alam niyang meron siya kasama eh. Tingnan niyo mga bata, pag nagpupunta sa mall, panoodin niyo lang minsan, yung mga bata. Diba? Napaka-carefree nila. Alam mo siya yung mga bata? Yung mga nai-stress, alam mo kung sino? Yung matatanda.
Di ba? Kaya minsan tinatalian nila yung mga anak nila. Kasi yung mga bata parang, di ba, lalakad. Minsan, ako nandun na sa kabina, nasa ibang lugar na, nasa ibang mall na, naglalakad na gano'n. Diba? So yung mga matatanda yung parang, asa na anak ko? Diyos ko, anak ko, pulis, di ba? Pero yung mga bata, wala silang ka-concern. Takbo-takbo lang ganyan. Tapos pag may nakita silang medyo nakakatuwa, silipin nila kayo. Kahit lumalakpas na kayo, ang layo na, nandun na kayo sa appliances, yan, nandun pa rin sa mga laruan. Di ba? Wala siya problema. Alam mo bakit? Alam niya kung sino yung katabi niya eh. Alam niya, nandun lang ang mga magulang niya. Hindi siya iiwan. Alam mo, kailan ka na-stress? Kasi nakakalimutan mo kasama mo si Lord. Amen? Isa pang bagay siguro, di nyo napapansin. Subukan nyo tingnan, basahin sa Gospels ito. Si Jesus, pag nagpipray, hindi nakapikit. Hindi kayo makapaniwala, ano ha? Lagi sa Bible sinasabi, Jesus looked up to heaven. Alam mo bakit siya naglo-look up? Hindi yung sa TV, yung look up. Hindi gano'n. Kayo naman eh. Di ba? Hindi yung look up na gano'n. Di ba? Si Jesus looks up. Naalala niyo yung walang makain, libu-libo mga tao. Sabi ni Jesus, ilang pagkain meron kayo? Okay, may konting tinapay, may konting isda. Sabi sa Bible, Jesus looked up. Alam mo bakit? Because he was aware that his Father was near. So when he looked up, he gave thanks. Thank you, Lord. Salamat. Dinistribute niya yung mga pagkain. Hindi siya yung parang, pag inuulog mo ko, pahiyain dito, libo-libo to, Lord. Baka, bigyan mo naman sila ng tinapay, please. Diyos ko. In fact, Jesus lived His life, at yun ang tinuturo niya sa kanyang mga alagad. He lived His life, conscious siya lagi, aware siya lagi that His Heavenly Father is always with Him. And you know what, ang prayer niya sa John 17, sa mga disciples, sabi niya, Father, I pray na sana yung pag-ibig mo sa akin maramdaman din ang mga alagad ko. Karamihan sa atin dito, the reason bakit nakakalimutan na nakasama natin si Lord, kasi hindi tayo gumagawa ng paraan para i-focus natin lagi ang ating isipan sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga, the more na nagiging tuliro ka sa buhay, the more na hindi mo na-experience yung joy. Okay, so the first thing na kailangan mong gawin in order to experience joy is find the true source of joy. Amen? Amen. Now, pangalawa, related ito. Kasi you've got to fight negativity through faith. Maraming bagay na negative sa mundong ito. In fact, siguro na nagpapaliwanag ako na the Lord is near. Siguro sabi mo agad sa akin, Pastor, may problema, may ganyan. Talaga naman may problema sa mundo. Sabi mismo ni Jesus yan in this world, you will have tribulation. Amen? Sabi si Lord mismo nagsabi, dito sa mundong ito, talaga magkakaroon ng sari-saring mga negative na bagay. Pero ito ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, do not be anxious about anything. Ibig sabihin, meron kang choice. Sa tuwing may mga nangyayari sa buhay mo na negative, at lahat naman tayo may ganun, di ba? Taas sa kamay na may nangyari sa yung negative this week. Ibig sabihin, something na hindi mo gusto, something na pangit. Sabi mo sa katabi mo, may nangyari sa akin. Pangit. Lakas mo, pangit. Yung nangyari sa akin. Okay. May nangyari sa akin pangit. Normal naman yan sa buhay natin, di ba? Huwag ka masyadong magulat. Di ba? Kasi meron mga tao parang natataranta, nagugulat na may nangyaring ganito, may nangyaring ganito. Parte talaga ng mundo natin yan kasi yung mundo natin, mga kapatid, ay wala pa sa ayos. Amen? Darating ang panahon na maaayos din ito. Amen. Yun ang mabuting balita Darating ang araw na yung mga problema natin ganito, wala na yan. Pero hindi pa ngayon.
Sa ngayon, may mga nagkakasakit pa din. Ang isang araw, may binisita mga kapatiran natin sa PGH, isang bata na merong cancer. Bahagi yun ng karanasan natin ngayon sa mundo na nakakaiyak, nakakalungkot. Di po ba? Yung kapatid ng isang sister natin dito, di ba, merong sakit sa kailangan operahan, may sakit siya sa brain, kailangan siyang operahan. Alam mo, nakakalungkot lahat yan eh. Amen? Hindi natin pwede makaila sa sarili natin na maraming negative sa mundong ito. Pero itong sabi ni Pablo, okay? Do not be anxious about anything. Now, siyempre, kung sa normal lang, pwede mo sabihin na parang, palibasa, hindi mo kasi naiintindihan yung problema ko eh. Pero sabi ni Paul, anything, ano man yun, bakit gano'n? Bakit sa ko huhugutin yung gano'ng klaseng pananampalataya na hindi ako mag-aalala o mag-worry sa kanumang bagay? O sabi niya ganito, but in every situation. Amen. Ano ibig sabihin po ng every situation? Isip. Every situation. Ano ibig sabihin nun? Every situation. Boom. Sa lahat ng sitwasyon. Amen? Pastor, ibig mo sabihin, kahit malaking problema, maliit na problema, tini-wini problema, giant problema, takloban problema, every situation. Lahat. By prayer and petition. Na mga kapatid, ano sinasabi ni Pablo sa atin? Humingi ka. Ask. You see, sa mundong kinagagalawan natin, dito sa material nating mundo, pag meron kang kailangan o may gusto ka, minsan kailangan mo ipilit eh. Pansin niyo yun? Kasi siyempre dito sa mundong kinagagalawan natin, kung sino yung makapangyarihan, sino yung merong title, may posisyon, parang siya yung nasusunod eh. Di ba? So kung wala ka namang posisyon, mahirap ka, parang wala ka namang magagawa. Susuko ka na lang dahil wala ka namang karapatan eh. Yun yung sitwasyon sa mundo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba yung rules. Sa kaharian ng Diyos ganito, sabi ni Lord, ask. Alam mo ba na maraming bagay hindi nangyayari sa buhay mo kasi hindi ka humihingi? Ask. Mag-pray ka. Kasi ang prayer, kumbaga sa mundong kinagagalawan natin, di ba? Pag gusto mo may mangyari, kailangan medyo salapi. Di ba? Pansin mo ba yun? Di ba? Pag meron kang gusto mangyari, pumunta ka sa munisipyo, gusto mo may mangyari, ang lagay di ba? Di ba? Pag medyo nahuli ka ng pulis, gusto mong mapakawala kasi may lakad ka pa. Sabihin sa'yo ng pulis, ang lagay tanghali na di pa ako kumakain di ba? So sa mundong ito, ang currency para may mangyari, pera. Amen? Pero sa mundo ng Diyos, sa karya ng Diyos, ang currency is prayer. If you want anything to happen na may kinalaman sa purpose ni Lord, hindi ka pwedeng mag-demand, hindi ka pwedeng magmuktol, magtampo, magdabog. Ang kailangan mong gawin, ask. Ano sabi ni Lord? Ask, it shall be given. Seek, you shall find. Knock, and the door shall be open unto you. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang Panginoon hindi basta-basta bibigay sa iyo isang bagay just because gusto niya ibigay, gusto niya hingin mo. Amen? Yan ang hindi natin masyado naiintindihan sa buhay natin eh. Kasi alam mo ba, kaya ka hindi nagpipray kasi mayabang ka. Kasi pag humihingi ka, nakaka-humble yun eh, di ba? Pansinin mo mga kabataan pag humihingi ng baon, di ba iba itsura? Mami, pengin baon. Di ba? Kasi pag pumunta ka sa magulang mo, no, pengin naman baon, no? Bigyan ko baon. Wala ka makukuha baon, di ba? Maglupasay ka dyan, wala kang baon. Di ba? Pero pag lumapit ka sa ama mo na parang, Daddy, pengin naman panload. Kasi may nililigawan ako. Di ba? Sabi, maglilitaan niya muna yun. Sabi niya, ako nga, nung bata ako, baon ko, piso lang. Pero kayo, maglilitaan niya ng konti yun. Pero magbibigay pa rin yun. Di ba? Di ba? Kasi maganda yung dating mo eh. Right? Ang totoo na pag may hinihingi ka, napapakumbaba ka eh. Kasi hindi ka pa naman humihingi ng
Meron ba sa inyo humingi na medyo mayabang ka? Wala eh, wala. Alam nyo, bakit maraming tao hindi nagpe-pray? Mayabang eh. Di ba? Kasi ina-assume mo na lahat ng bagay na gusto mo, mangyayari kasi gusto mo lang. Di ba? Ilan sa inyo nagpe-pray pa kayo sa mga bagay-bagay na kabisado nyo na? Di ba pag kabisado mo na, hindi ka na nagpe-pray? Di ba pag alam na alam mo ng isang bagay, hindi ka na nagpe-pray? Alam mo bakit? Sabi mo sa katabi mo, tumingin ka sa kanya. Alam mo bakit hindi ka nagpe-pray? Ang yabang mo kasi. Kasi tinuturo sa atin ng ating Panginoon para magkaroon ka ng true joy, talagang magkakaroon ng negative na bagay sa buhay. May mga bagay na mangyayari na hindi mo gusto. Amen? Pero huwag ka mag-alala. By prayer and petition, sabi niya, with thanksgiving. Paano yun? Hindi mo para tinatanggap, may thanksgiving na. Kasi nga, gusto ng Panginoon na gamitin mo ang pananampalataya mo. Alam nyo ba na napakarami mga bagay na pwede mangyari sa mundong ito kung mananalangin lang ang mga anak ng Diyos? Sa totoo lang, hindi kasi tayo gano'n kaseryoso sa panalangin. Kasi ina-underestimate natin ang panalangin. Di ba? Ilang beses mo marinig sa mga tao yan, puro ka na lang, pray ka na lang, pray. May mangyayari ba dyan pa, nag-pray ka? Nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. So, sa paligid mo, yung mga tao, iniisip nila, well, kumilos ka. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, kumilos ka. Ano sabi ng Panginoon? Kamagalala. Hindi niya sinasabi, huwag ka kumilos. Kasi sabi niya, una sa lahat, bago pa anong kilos, manalangin ka. Present your request to God. Sabihin mo, Lord, ito po ang gusto ko. Diba? Ito po sana gusto ko. Now, hindi naman nangangahulugan na parang yun agad ang gagawin ng Panginoon kung ano yung gusto mo, di ba? Kasi di ba, mga ganun lang naman, mga spoiled. Alam mo yung mga spoiled, di ba? Mga bata. Pag may gustong laruan, gusto ko yung laruan na yan. Hindi pwede, anak, wala tayong pera. Gusto ko yung laruan na yan. Wala nga tayong pera, hindi pa napapadala ng suporta ng magulang mo. Hindi, gusto ko yung toy na yan. You know? Tapos gano'n na doon sa sahig. Tapos sisigaw, papahiya ka doon sa mall, hindi mo lang gagawin mo, di ba? Ang tawag doon, spoiled brat. Di ba? Ano gusto ng Panginoon pa nagpe-pray ka? Present mo. Sabihin mo lang, Lord, gusto ko to. Kailangan ko to. I need this. Amen? And then ito magiging resulta niyan. And the peace of God, di ba? Which transcends all understanding, ibig sabihin hindi kayang paliwanag, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Magkakaroon ka ng sense of peace. Kasi alam ni Lord lahat. Kontrolado niya lahat ng sitwasyon. Pag wala kang tiwala sa Panginoon, aligaga ka lagi. Gusto mo laging gawa ng solusyon ng problema mo. Pero when you put your trust in the Lord, ang ibibigay niya sa iyo, joy and peace. Di ba? That passes all understanding. Ibig sabihin yung mga tao sa paligid mo, hindi nila may paliwanag saan nanggagaling yung kapayapaan mo. And then finally, focus on being a learner. Focus on being a learner. Ibig sabihin ito, para magkaroon ka ng joy every day, kailangan baguhin ni Lord ang isip mo sa maraming bagay. Amen? Ito ang sabi ni Paul. Finally, brothers and sisters. Baka sabihin nyo, di kasama sisters. Whatever is true. Ano ba yung true? Well, ano yung sinasabi ng kanyang salita, di ba? Whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Ibig sabihin, lahat ng bagay, sabi niya rito, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, kailangan mabago yung isip natin. Kailangan matutunan natin yung mga bagay na may kinalaman sa katotohanan ng Diyos. Dahil sa totoo lang, hindi natin alam yan. Yung mga bagay na may kinalaman sa katotohanan, yung realidad, ayon sa kaharian ng Diyos, hindi tayo pamilyar dyan. Pamilyar tayo sa mga bagay na material. Alam natin yan, simula bata tayo. Nung bata tayo, hindi pa natin alam yun. Siyempre, di ba? Pag sinabi sa ng mga magulang mo, oh, Junior, huwag mo ilalagay ang daliri mo dyan sa saksakan
makukuryente ka. Ano sasabihin ni Junior? Opa, pag-alis ng mga magulang, so siguro mga ilang mga pang-apat, hindi pala dapat nilalagay ang kamay sa kuryente. Di ba? Marami yan. Habang lumalaki ka, di ba? Sabihin siya magulang mo pa, nagluluto. O, lumayo ka, tumatalsik, mainit. May mantika, baka matalsikan ka. So, mga 50 gano'n. Di ba? Pagkatapos sa 50, parang dapat pala lumayo pag may pinrito. So, yung mga material na bagay, natututunan natin yan eh. Sometimes, trial and error, di ba? After a while. Pero pag matanda ka na, di ba? Amen? Sino medyo may edad na ng konti? Medyo matanda ka na ng konti. Wow. Umami ka na. Matanda ka na ng konti. Lakpas ng 20. Lakpas ng 20. Ayan. Po, purihin na Diyos. Pag ikaw lakpas ka na ng 20, ha? Tapos kinakalikot mo pa yung saksakan. Mongoloid ka. Di ba? Wala kang alam. Teka, sandali. Ito yung punto ko eh. Ito yung punto ko. Bakit hindi kayo maigi? Yung kaharian ng Diyos, yung spiritual na realidad, hindi mo alam yun. Hindi mo masyadong kabisado yun. Lalong-lalo na kung kailan ka lang na born again. Maraming mga prinsipyo sa kaharian ng Diyos na kailangan matutunan mo. Na kailangan maintindihan mo. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi yung parang may transaksyon ka lang gagawin, magpe-pray ka parang, Lord, pumasok ka sa puso ko, ang bait ko na, grabe. Yung nga yung mali ng mga tao, akala nila parang instant magic. Parang, mami, 3 minutes lang, parang may mami na. Ang pagiging mananampalataya ay may kinalaman sa pag-aaral mo sa Panginoon. You have to learn. Kaya sabi ni Pablo, ganito, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. In other words, aralin mo paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Kaya ka walang joy, kaya minsan parang mukha ka ang palaya, bagamat Kristiyano ka na, is because yung isip mo, yung utak mo, nakafocus pa rin sa mundong ito. Hindi mo pa rin alam paano mamuhay in the kingdom of God. You're still parang ignorant, grade 1. Hindi mo alam how to function and live in the power of the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. Wala ka pa rin awareness. You still function and operate based on natural laws. Imbis na namumuhay ka sa mundong ito by the power of the Holy Spirit. Hindi mo kasi alam. So you've got to learn. Together with other people, kailangan sumama ka sa mga ibang alagad ni Kristo at pag-aralan maigi ang kaharian ng Diyos. Amen? So sabi niya, and the God of peace will be with you. So pag sinabing God of peace will be with you, di lahat na kasama. Si God na yun, di ba? Amen? Di ba may kasabihan tayo, pa nagtampo ka sa Diyos, nagtampo ka sa bigas? Kasi na kay Lord na lahat eh. Kung kasama mo si Lord, ano pa merong kulang sa'yo? Wala na. Amen? Dahil si Lord na kasama mo eh. So, yun ang magiging resulta. So, itong gusto ko lang sabihin sa inyo sa araw po na ito. Joy every day can be yours today. Amen? Ayokong alis tayo sa lugar na ito na hindi natin nare-realize yan at na-experience na buhay natin yan. Anong kailangan gawin? Una sa lahat, find your true source of joy. Walang iba kundi ang Panginoon. So kung may mga ginagawa ka ngayon na parang iniisip mo, yung girlfriend mo magbibigay ng joy, yung asawa mo magbibigay ng joy, yung anak mo magbibigay ng joy, mag-repent ka na. They cannot give you joy. Yung pera mo magbibigay ng joy? Hindi. Career? Hindi. Abroad? Hindi. Only the Lord can give you joy. Pangalawa, labanan mo yung negativity. Fight negativity through faith. Gamitin mo yung pananampalataya mo. You pray. Pag merong isang sitwasyon na hindi maganda sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan, imbis na magmuktul ka, imbis na pupunta ka sa isang kanto, tapos parang, di ba, mukha mo parang tinabunan ng asido, di ba? Iniwala yan ako. Ano ba? Gamitin mo yung faith mo.
Lumabang ka, tumayo ka doon sa sitwasyon na sabihin mo, Lord, purihin ng Panginoon, iniwan niya ako, malas lang niya. Sapagkat alam ko na meron kang hinahanda para sa akin. Amen? You see, hindi bagay sa Kristiyano sa isang anak ng Diyos yung mukhang ampalaya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang ganda mo. Ang pogi mo, sabi mo. Pero, sabi mo, binabago pa ako ni Lord. Minsan sinungaling pa rin ako. And then finally, focus on being a learner. Amen? Ang challenge ko sa inyo sa darating na 2014, tama na ang school bukol. Okay? Ang school bukol, walang nararating yan. Di ba? Pag nag-aral ka ng medisina, school bukol ka, ang ending mo hindi doktor, drug addict. Pag nag-aaral ka ng IT, tapos school bukol ka, ang ending mo hindi sa computer, ang ending mo sa internet cafe. Pero pag nag-aral ka maigi, may pupuntahan ka. So mga kapatid, spiritually speaking, ang church natin, we are going to be on a journey together. So challenge ko sa iyo, huwag ka ng school bukol. Okay? Amen? So sabihin mo sa katabi mo, tama na ang school bukol. Tama na ang absent. Tama na yung text ng text habang may klase. Joy every day can be yours today. Stand up, all of you who want to experience joy sa buhay ninyo.